afternoon, class. Ayan, so kamusta naman kayo? Ayan, so that's good to hear. That's great, So, I expect everyone to participate during my class discussion. Is that clear? Ayan, so very good. So, let's have our opening prayer first. And so, let's have our opening prayer. O God Almighty, behold us, thy loving children, offering thy today our works and study. Help us, dear Lord, to be obedient to our teachers, kind to our companions, and diligent to our studies, so that we may merit the blessing for ourselves, our school, our loving country, the Philippines. Amen. So, ayan. So, during my time or during my class discussion, I have 4 classroom rules na dapat nyong sundin. So, number 1 is listen. Kapag nagsasalita si teacher, ay matutong makinig at huwag makipagchismisan o makipagdaldalan sa katabi. Number 2 is follow. So, follow the direction from the teacher. Kapag may pinapautos, may pinapagawa activity, ay sumunod po at mag-participate. So, number 3 is raise. Or kapag may tatanong kayong question, just raise your hand. Kapag may concern, kapag may katanungan, kapag may hindi naintindihan about sa lesson natin, itaas lang po ang kamay at matutong magtanong kay teacher. And lastly, number 4 is respect. So, respetuhan lang po tayo dito sa klase at makinig. So, ayun. Naiintindihan po ba? Ayan. So, thank you. So, let's have our attendance. So, instead of saying present, ay sasabihin nyo lang kung kamusta ba kayo ngayong araw na ito. So, when I call your name, ay sasabihin nyo lang kung kamusta ba kayo ngayong araw na to, anong ginawa nyo, kung okay ba kayo, or kung masaya ba kayo. Yan. So, Maria, Juan, Pedro, Juana, Jose, Josefino, Victorina, Victor, Victorio. Ayan. So, mukhang lahat naman ay present. Ayan. So, let's have our lesson proper. So, our lesson for today is relationship between computer hardware and software. So, we will talk about the relationship of computer hardware and software, kung ano ba yung mga differences nila and kung ano ba yung connection nila sa isa't isa. Ayan. So, let's have our lesson objectives. Number 1 is students will be able to describe the function of each hardware computer with a computer system. So, dito malalaman nyo kung ano ba yung mga function at di-describe natin kung ano ba yung iba't ibang function ng isang component ng computer. Number 2 is student will be able to perform hardware installation and replace independently, demonstrating proper handling and safety techniques. Number 3 is students will be willing to listen and follow safety guidelines for handling computer hardware. Ayan. So, before we start our discussion, ay magkakaroon muna tayo ng activity. So, ang ating activity ay make a concept map about the relationship between hardware and software of a computer. So, gagawa kayo ng isang concept map na i-describe doon kung ano ba yung mga pagkakaiba or ano ba yung relationship ng hardware and software ng computer, kung ano ba yung connectivity nila sa isa't isa. So, I will be given 10 minutes to finish your work, and then afterwards, I explain nyo ito kung ano ba yung mga pinaglalagay nyo. Is that clear?
So, thank you. Next is, ayan, so, dako na tayo sa lesson proper. So, ayan, balik tayo. So, the relationship between computer hardware and software, ano? So, it is simply that hardware is idle without software and software cannot be utilized without supporting hardware. So, kapag sinabi nating software, ito yung mga codes, programs, yung pinakang laman ng isang computer, or should we say intangible part of a computer, kasi yung software ay hindi natin siya nahahawakan and siya yung pinakang nag-ooperate ng isang computer, siya yung naglalaman ng mga programs. So, kapag naman sinabi nating hardware, ay ito naman yung mga tangible parts of a computer or yung mga nahawakan natin. For example na dito ay mouse. So, meron tayong mouse na kung saan ay siya yung nagnanavigate sa isang unit. And also, meron din tayong keyboard na kung saan ay siya naman ang nagbibigay ng control sa atin para makapag-type tayo sa ating computer. Ayan. So, that's one of the example of hardware. Yun yung mga nagagamit natin or nahahawakan natin na parts ng isang computer. The major difference between the two is that different sets of software application may be used on a particular type or hardware configuration. So, ang pagkakaiba daw ng dalawa ay ang software nga ay it is a part of application, and then ang hardware naman ay ginagamit sa pagko-configure ng isang hardware, or ang hardware ginagamit natin para sa software application. Ano? So, yan. Is that clear? May naiintindihan po ba? May katanungan? Kung ano ang pagkakaiba ng dalawa? And kung ano ang connection nilang dalawa? Yan. So, wala naman. So, punta naman tayo sa different types of software. So, number 1 is the application software may be split to obtain third category known as general purpose software. So, ang application software, ito yung mga palagi nating ginagamit kapag gumagamit tayo ng application sa ating computer. Yung mga, for example nito ay meron tayo na Word, WPS, PowerPoint presentation, Excel, Google Chrome, Microsoft. Ayan. So, yun yung mga iba't ibang application na ginagamit natin sa paggamit ng application software. So, we have, next is the system software. Kapag sinabi nating system software, sabi dito ay it is a set of one or more programs which are designed to control the operation and processing capability of a computer. So, sabi dito ay yung system software daw ay ini-store siya sa mga floppy disk or CD. It manages support the computer system. So, dito sa system software ay sabi dito ay it makes the computer functional. So, siya yung nagbibigay ng functions sa ating mga application software. Siya yung sabi dito ay it interacts between the hardware and software of a computer. Kasi nga siya yung gumagawa ng application sa isang computer. So, sa system software, we have 3 different types of system software. So, number 1 is we have the operating system or user interface. Number 2 is language processor. And this language processor, it includes also 3 different types. So, meron tayong compiler interpreter, or yung compiler interpreter, siya yung nag-compile lahat ng mga datas and informations. So, sa assemblers naman, from its word assembler or assemble, siya yung nag-a-assemble ng mga programs, ng mga codes. And also, meron din tayong linkers. So, number 3 naman ay utilities. So, meron tayong utilities.
So next ay meron tayong operating software. Kapag sinabi nating operating software, ito yung mga nag-ooperate ng mga applications ng mga software sa ating isang computer. So, an operating system is a set of integrated programs that manages all performance and functioning of the computer system by controlling the resources such as CPU, memory, I/O devices, and overall flow of information within the system. It provides an interface between machine and its user. So, sa operating system ay ito yung mga nag-ooperate, yung nagbibigay ng what do we call that? Nagmamanage or nagbibigay ng command sa ating software. Kumbaga siya yung brain of the computer. So, meron tayo ditong example ng ating operating system. So, we have the OS, Windows ay ginagamit natin sa ating mga laptop. So, yon, Windows XP, Unix, and Linux. So, ito yung mga different types of operating system na ginagamit natin sa ating mga laptop and computer unit. So, though operating system performs many functions, but it is required to serve two purposes. So, ang operating system ay nagpe-perform ng dalawang function. So, may dalawa siyang purpose. Number one is efficient use of hardware, and number two is easy use of resources. So, next is we have location of operating system. So, dito ay ang location daw ng operating system ay integrated system of program is usually stored on the computer's hard disk or external memory. So, nakalagay daw siya sa hard disk and external memory ng isang computer. So, function of operating system, ano ba yung function and ano ba yung purpose ng isang operating system sa ating mga computer unit? Nakalagay lang ba siya doon dahil wala lang, nakalagay lang siya doon? Or, so, pag-uusapan natin dito kung ano ba talaga yung function ng isang operating system. So, sabi dito, as we know that an operating system provides services to all application software and to user of the programs. So, nagpo-provide daw siya ng service sa lahat ng user. Kasi nga, di ba, ang operating system, siya yung nagko-command, nagmamanage ng ating mga programs, ng ating mga files, para maging functional siya or maging functioning, para gumana siya, syempre. Kasi, computer is not computer without operating system. So, ayan. So, number one is user interface. It is the part of operating system that allow user to communicate with the computer so that we can load programs, access to files, and accomplish other tasks. So, dito sa user interface, siya yung nagbibigay ng pinakang program para makita ni user kung ano ba talaga yung nilalaman ng isang computer. So, yan, meron tayong different types then. It have two different types. We have graphical user interface or GUI. So, dito makikita natin yung mga graphics, yung parang kapag meron tayo ng mga videos, mga animations, ayan. So, meron din, number 2 is command line interface. So, next, number 2 is resource management. An operating system uses a variety of programs to manage the hardware resources of a computer system, including CPU, memory, secondary storage devices, and input-output peripherals. So, dito sa resource management, ay sinasabi dito na including daw dito yung mga CPU. Ano ba yung CPU? Yes? Ano ang CPU? Or should we say Central Processing Unit? Yes, Miss Maria? Ayan, thank you. So, ang CPU daw ay
it is the brain of a computer, sabi ni Miss Maria. So, ito daw yung nagbibigay ng command ng siya yung pinakang nag-ooperate ng mga programs and mga files natin para mag-operate yung ating computer. So, we have the memory. So, memory, syempre, it stores data, yung mga info natin, mga files natin sa ating computer. Secondary storage device, or yung mga ROM and RAM, yung random access memory, and read-only memory. Yung isa nag-i-store ng files temporarily, and then yung isa naman nag-i-store ng files permanently. So, input and output peripherals. So, yun yung mga nilalaman ng ating sa operating system. So, this includes following task management. So, sa task management ay meron tayong input-output management. Sinasabi dito na operating system manage the input and output from computer. So, siya rin yung nagmamanage ng mga input and output programs sa ating computer. Yung mga result, yung mga ginagawa natin ay siya yung may responsibility para doon. So, number 2 is memory management. Memory management program of operating system keep track of memory where data and program are stored. We have support service management. So, dito sa support service management ay meron tayong dalawang function. So, ang dalawang function natin yun ay yung una, security, and next is command interpretation. So, di ba, napakahalaga ng security nowadays kasi sa panahon ngayon, sa technology, talagang security is a must. Kasi, alam naman natin na napakarami ngayon ng mga hackers, ng mga scammers na gustong kunin yung mga personal information natin, yung mga private information natin. Gusto nilang makuha para magamit sa masama, syempre. Tapos, yun. So, kailangan natin ng security and talagang dapat meron secured yung ating mga files and programs sa ating mga computer. So, sinasabi dito sa security, as a modern computer system can store large amount of information and this information is an asset to an enterprise. Security feature of us ensures the protection of information against destruction, disclosure, and unauthorized access. So, ayun nga, kagaya ng sinabi ko kanina, ay napakahalaga ng ating mga security sa ating mga computer kasi nga maraming gustong mamasok, maraming gustong kunin yung mga data natin na talagang private and yung mga personal information natin para magamit nila sa panghahak. And also yung mga files natin, yung unit natin, gusto nilang i-virus para magamit syempre sa kasamaan. So, ganun. So, yung mga unauthorized access, kapag meron tayong mga link na nakita, na bigla na lang nag-notif sa atin, and hindi natin ito kilala, or unknown link, mga nag-email, ay huwag nating basta-basta itong i-click. Huwag nating basta-basta ang pipindutin. Kasi it can damage your files and your computers. Kasi pwedeng makuha or ma-corrupt yung ating mga files sa ating computer. And then also, meron tayong command interpretation. As we know, it provides user interface. Thus, the commands issued by the user must be interpreted. The command operating system takes care of interpreting using must be interpreted. So, dito sa command interpretation, it provides user interface daw. So, nagpo-provide siya ng para makita ni user yung mga interface ng isang computer. So, yon sa command interpretation. So, ayan. So, meron pa rin tayo mga iba't ibang types para ma-maintain yung ating pagmamanage ng ating mga computer. So, meron tayong number 1, maintain the account of usage for each user. Number 2 is maintain the log of system. In example, files access or updated. So, dapat updated lagi yung ating mga files and pag-a-access natin. So, maintain system date and time. Yung dapat yung date and time ay maintain din siya. Hindi dapat siya pabago-bago and pamali-mali. So, number 4 is schedule jobs using job control language.
based on our discussion, ano ba yung mga natutunan nyo or ano ba yung mga nalaman nyo sa iba't ibang paggamit, iba't ibang usage ng ating components or parts of computer. Ano ba yung mga pinagkaiba? Yan. So, ano pa yung mga natutunan nyo? Yes, Mr. Juan? Ayan. So, natutunan mo yung mga iba't ibang parts ng computer hardware, ano? Yes, Maria. Ayan. So, natutunan mo naman kung ano yung pinagkaiba ng software at hardware. Ayan. So, very good. So, ayan. Yes. Ayan. Tama. So, magka-connect. Pedro, tama yung sinabi mo. So, magka-connect ang computer hardware and software. So, may connectivity talaga silang dalawa. Ayan. So, dahil may tutunan kayo, ay meron ako ditong mga picture card na maiba't ibang picture ng mga computer hardware na palagi nating nakikita. And then, bibigay ko to sa inyo isa-isa. Magkakaroon kayo nito isa-isang picture card, and then kung ano yung mapabigay sa inyo ay i-explain nyo kung ano ba yung function nila, kung ano ba yung purpose nila sa isang computer, kung saan ba sila ginagamit. Dahil na-discuss naman natin yung kanina, so yun, i-explain nyo to isa-isa. Yan. So, yes, Maria. Juan. Ito, Victor. Ayan. So, lahat po ay meron na. Ayan. So, yan. Dahil meron na kayong lahat, ay isa-isa kong tatawagin. And then, when you hear your name, when I call your name, ay pupunta kayo dito sa unahan para i-explain kung ano ba yung function, kung ano ba yung mga function na nasa picture, kung saan ba siya ginagamit. Ano? Is that clear? Yan. So, thank you. So, yes. Yan. So, thank you. That's all. And I hope you learn in my discussion about the relationship of computer hardware and software. Bye-bye!